nahihirapan na napapagod ka, ano ba napapala mo dyan? Wala ka man napapala. Wala ka mang sweldo sa ginagawa mo. At minsan sumasakit pa yung ulo mo, ang titigas ng ulo ng mga kasama mo. Alam mo, mapapala mo, minsan ipipit ka rin ang kaaway na gano'n. Pero nanig pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa amin, naisip namin pa rin, compassion na nanaig pa rin sa amin, yung compassion kung bakit namin ginagawa to. Lagi niya pinaalala mo paano nang kinabukasan ng anak mo. Ipararanas mo din ba yung pinaranas sa'yo ng magulang mo kung saan nagugutom kayo. Pero purihin ng Panginoon. Hindi na po panahon ng live by faith ngayon. Dahil ito'y panahon na kung saan bumubuhos ang pagpapala ng ating Panginoon para ipakita sa lahat ng mga tao na naglilingkod sa Diyos ay kasama ang pagpapala, ang pagtawag sa atin kay sa may provision ng ating Panginoon at hindi tayo kailanman pagkukulangin ng ating Panginoon. At proven to sa buhay namin. Proven to sa buhay namin na never siya nagkulang sa amin. At never siya nagkulang sa dami namin ngayon. Never kaming nawala, never kaming nagkulang na pakainin. Ngayon napakadami ng anak namin. Parami anak namin. Pero never nagkulang. Never nagkulang ang Diyos sa pangangailangan namin. To the point, hinihingi namin, sabi ko magkaroon ng breakthrough, yung kailangan na mapag-aral namin. Ganun yung heart namin ngayon sa mga kabataan ito. Binuksan namin yung puso namin. Kaya sabi nila, nag-chat sa akin, yung mga uncle ko, lalo na sila, they're like pro-family na kailangan ganun. Huwag mong maneglect yung family mo. Huwag ka magkulang sa quiet family, quiet time nyo sa pamilya nyo. Pasko, na kayo lang. Sabi ko, ito yung pamilya ko, paano kayo iwanan? Kaya Pasko, bagong taon, kayo yung kasama namin. Ito yung pamilya namin. Kung titignan natin kung gaano kamahal tayo ng ating Panginoon, nais ng Diyos. Sa Song of Solomon, sabi niya rito, ito sumulat siya kung paano ka-intimate yung pag-ibig niya sa ating Panginoon. Sabi niya rito, ito yung dinidesign ng ating Panginoon na kailangan magkaroon tayo. Sabi niya, you have captured my heart, my treasure, my bride. You hold it hostage with one glance of your eyes, with single jewel of your necklace. Your love delights me, my treasure, my bride. Your love is better than wine, your perfume, more pregnant than spices. Sabi rin sa 2, 3, and 6, sabi niya rito, like the finest apple tree in the orchard is my lover among other young men. I sit in his delightful shade and taste the delicious food. He asks for me to banquet hall. It's obvious how much he loves me. He strengthens me with raisin cakes, refreshes me with apples, for I am weak with love. His left arm is under my head, and his right arm embraces me. Ayun ang pagsamba, that is worship. Hindi mo kailangan matakot sa Diyos na minsan na ibigay natin yung buong puso natin na maglambing tayo, minsan umiyak tayo sa Panginoon. Huwag tayo matakot na nilabaga mahinain ng nais ng Diyos na ibigay natin lahat ng bigatin natin sa ating Panginoon. Doon tayo makakaramdam ng kapahingahan. Ito yung nais ng Diyos na lumapit naman tayo, maglambing naman tayo sa ating Panginoon. Kung paano tayo naglalambing sa ating mga magulang, pag may pangangailangan tayo, the same way naman sa ating Panginoon, ay din ang nais niya na muli manumbalik tayo sa Kanya. Nang we-miss din naman na yung panahon kung saan tumatawag tayo sa Kanya. Huwag tayong mahiya na lumapit sa ating Panginoon. God desires our intimacy. He doesn't want to be worshipped far off but close. Ang nais ng Diyos, tayo yung maglapit, tayo yung lumapit, ayaw niya tayong manambahan ng tila baga napakalayo natin. Talk to God as if nandiyan lang siya. He's only one prayer away. Kung tayo ngayon, mag-refer natin, text natin, Andy, minsan kabataan, patulong na lang, may nakita ko, nakatalukbong ng bumang, pero dahil naka-Andy ko, siguro talagang nagsasalita sa nagagaling sasalita, pero di mo lang siya nagagaling salita. Tayo, Andy, yung Andy nyo may expiration, ng Andy natin kay Lord, never nag-expire. Amen. Never pa nag-expire, kaya continuous tayo na lumapit sa ating Panginoon. Pangalawa, worship is a discipline. Isulat niya sa plakan niya, worship is a discipline. Sa Luke 22:39, sabi nito, Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and His disciples followed Him. Kahit ang ating Panginoong Jesus, meron siyang relationship with God sa ating Panginoon. Sineseparate niya sa sarili niya to have time with God para magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. Ito yung nais niya na magkaroon siya ng spend time with God. Kahit ang ating Panginoon nag-spend time.
Siya na mismo anak, how much more tayo? Ito yung nais niya. Sometimes, overcomplicate natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Ang relasyon natin sa ating Panginoon ay the same with relationship, with earthly relationship. Pareho lang. Ano yun? Ang kailangan sa earthly relationship, it requires time. Panahon. Time. Ito yung minsan kailangan natin, yung time natin para magawa ito. Sabi sa Galatians 6:7, Do not be deceived, God cannot be mocked, and man reaps what he sows. If you have good relationship with God, you must put something into it. Kailangan mag-invest din tayo ng oras. Kailangan natin i-invest natin kung paano tayo nag-invest sa mahal natin sa buhay, yung oras natin. The same way sa God. Tingin nyo lang na tingin nyo the way you spend time with God, tingin nyo, at i-spend time nyo sa asawa nyo, tingin nyo, maglalas yung relationship nyo. How long you spend time with God? Pag naliligaw nga kayo, halos parang malainchik kayo, tanghali pa lang, nandun kayo sa bahay ng nililigawan nyo. Imagine niyo, yung ubos yung oras nyo, not only your time, yung money, maligaw ko, may dala-dala kayong mga bulaklak. Talagang patuloy ito. Ito yung nais ng Diyos sa atin. Kaya ako patuloy kayong paulit-ulit nag-spend time sa ating Panginoon. Ganun din naman, pag maniligaw ba kayo, ngayon lang, the next day, hindi na. Minsan tuloy-tuloy yan. Hanggang ngayon, naniligaw pa rin ako. Hanggang ngayon, bumibili pa rin ako ng bulaklak. Gumagastos pa rin ako. Itasan kami katagal. Hanggang ngayon, pagpunta kami sa sinusurpresa ko siya lagi. Last time, nagpunta nila, lagi ako may bulaklak. Sabi ko, pag gumagastos ko sa pera. Pera lang yan. Pero yung pag-ibig ko sa'yo, hindi kailanman. Hindi Pagkakit sa akin, Panginoon. We need to spend time, not only time, pati everyone, mag-invest tayo sa ating Panginoon. Yung worship na lang hinihingi ng ating Panginoon, yung worship yung tunay na pagsamba sa Kanya. At yung buong pag-ibig ng ating Panginoon, binigay naman sa atin, na sana ito'y huwag mawawala sa atin. Naalala ko nga si Pastor Edmond nag-sermon. Spell love. Ano sabi niya spell love? T-I-M-E, time. Equals time. It means pag love mo isang tao, mahal mo isang tao, kailangan may panahon ka sa kanila. You need time to spend time with them. Yung higit pa, the way you show your love is you spend time with them. Kaya nga sabi ko, kahit kami pagod, make sure meron akong time sa lahat, kasi ito mga anak ko na rin, make sure time yan, hanggang hindi umaakit yan, hanggang hindi secure yung mga batang yan, hindi kami pumapanik ng kwarto, ng tulugan namin. Sabi ko nga, yung mga ibang pastor, pag uwi na sa bahay, napahinga na sila. Samantalang kami, sinisecure namin yung mga batang ito na alam namin na safe sila. Minsan sabi ko, narinig ko nga, nagkikwentuhan daw, minsan daw napupuwit yung mga bata na dahil ginagabi daw sa church. Sa totoo lang, wala po silang activity sa church. Kaya ko po inopen ang church. Kaya ko rin inopen ang church sa mga bata. The same thing, kasi mas gusto ko nang makita sila. Sabi ko, ako napapagod na, pakakainin mo pa yan. Ito'y compassion na lang namin. Imagine ninyo, sabihin namin, isarado namin, mandatory, 9 o'clock, yun, talaga sarado ng church, patay na lahat hirap, palalabasin namin bata. Hindi namin alam kung dadiretso nga sila sa bahay nila. Ang nangyayari, diretso sila sa computeran, nandiyan puro games, ang reklamo na sa akin, actually, open ko na nga church, para dyan na sila mag-stay, kaysa kung saan pa sila. Kaya in-open namin. Minsan, may magulang dito na binawalan yata yung anak niya na pumunta rito. Ang nangyayari, binawalan, hindi na nga pumupunta rito sa church. Hindi na rin naman umuwi sa bahay nila, hindi niya rin nakikita. So, inalaw niya lang, Pastor, sige na nga po, sa inyo na lang ulit yung anak namin at mas safe siya nakikita namin kaysa hanapin namin kung saan computer shop namin hanapin. So, ito, inopen namin dahil sa compassion namin, bakit namin inopen na kami napupuyat din. Imagine niyo yung kamay ko, durog-durog. Pati ako nakikigawa ng project ng mga bata. Pati kami talagang we spend quality time with them. Na pinakikita namin na hindi sila iba, anak ang turing namin sa kanila. So, ganun namin sila ikitreat dito. Kaya yung mga magulang kung nag-aalalaman kayo, wag po kayong mag-alala. Dito po talagang bantay mo namin sila lahat ng same kung paano i-treat yung mga anak nyo, the same way we treat them as our own. Ganun po namin kamahal sila. Pero ito yung kailangan natin, worship is a discipline. Ito nais ng Diyos sa atin.
na kailangan walang partiality rito, walang haplang